At tayo po, mga minamahal po, ay maganda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia. Muli po nating sama-samang sariwaing pag-aralan ang mga buhay banal na salita ng ating Ama sa kalangitan na magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan kung matutunan po natin ipamuhay at sampalatayanan yung kanyang mga banal na salita na ating pong mapag-aaralan. At yung ating pangunahing teksto, mga minamahal, dito po tayo sa book of Hebrews, chapter 12, verse 2. Ganito po ang sinasabi ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sit down at the right hand of the throne of God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Kristo ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Sabi dito sa Tagalog, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Tunay nga, mga minamahal, na sa ating panahon, ito po ay napakahalaga na atin pong mabigyan ng pansin, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat, saan ba nagmumula, mga minamahal ko, yung ating pag-asa? Kanino ba natin makakamtan yung ating kaligtasan, mga minamahal? Di ba ang sabi ng banal na kasulatan, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Subalit, mga minamahal, nandyan ang malungkot, mga minamahal ko, na masasabi nating senaryo sa ating huling panahon. Bakit? Kasi sa kabila ng samot-saring mga nagaganap na mga kapahamakan, samot-saring mga sakuna, dilubyo, salot, sumpa, mga minamahal, na nararanasan ng mundong ito na ating ginagalawan, hindi pa rin nila, mga minamahal, pansin, mga minamahal, yung kanyang panawagan. Hindi pa rin nila pansin, mga minamahal, yung nais pabatid ng ating Ama sa kalangitan. Ang mga tao, mga minamahal, pilit silang gumagawa ng kanilang kanya-kanyang sariling mga kapamaraanan. Ayaw nilang pansinin, ayaw nilang tingnan, mga minamahal ko, yung ating Ama sa kalangitan. Sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, magsiparito kayong lahat, kayong mga napapagal at nangabibigat ang lubha, at kay aking bibigyan ng kapahingahan. Pero mga minamahal, yung tao, mga minamahal, hingi ng hingi sa Diyos, panalangin ng panalangin sa Diyos, mga minamahal. Ayaw naman, mga minamahal, pakinggan, mga minamahal ko, yung sinasabi ng ating dakilang Diyos. Ayaw naman sundin yung sinasabi ng ating dakilang Diyos. Hinahanap sa sanlibutan yung solusyon. Hinahanap, mga minamahal, sa sanlibutan yung paraan, mga minamahal. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Bakit, mga minamahal? Siya, mga minamahal ko, ang may katotohanang daan patungo sa ikalulutas ng ating mga problema na taglay sa kasalukuyan, mga minamahal. Nasa Kanya, mga minamahal, hindi lang yung solusyon, mga minamahal ko, ng isang sumpa, ng isang salot, kundi nasa Kanya ang solusyon ng lahat ng sumpa at salot na mayroon sa sanlibutan, mga minamahal. Ang problema, mga minamahal, nasa ating mga tao, kasi ayaw nating tingnan, ayaw nating pakinggan yung kanyang panawagan. Sinasabi na nga ng Juan 14:6, mga minamahal, ako ang daan, ang katotohanan, mga minamahal, at ang buhay na walang hanggan.
Ang tao, mga minamahal, gumagawa ng sarili niyang daan. Nag-create, mga minamahal ko, ng sarili niyang katotohanan. Papaano, mga minamahal ko, magkakaroon ng buhay, mga minamahal, o kaligtasan? Papaano magkakaroon ng makalangit na kinabukasan? Papaano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Without me, you can do nothing. Malinaw ang sabi ng Biblia. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Pero nandiyan pa rin, papilit pa rin natin yung gusto natin, mga minamahal. Ipapilit pa rin natin yung gusto natin, mga minamahal. Katagalan yan, ibibigay ng Panginoon yung gusto natin, mga minamahal. Pero mga minamahal, ang makakamtan lang natin yung pawang gusto natin. Wala tayong makakamtan, mga minamahal, na gusto niya para sa atin. Ano niyo po yung ibig kong sabihin, mga minamahal? Katulad ng mga tao ng panahon, mga minamahal. Ang ganda ng ginugusto para sa kanila ng Panginoon. Makinig kayo. Mamuhay kayo ayon sa nais ko para pagpalain kayo, para maligtas kayo, para ang sumpa ay mawala sa inyo. Mga minamahal. Ang mga tao, ang ginawa nila, hindi rin nila tiningnan yung sinasabi ng Panginoon, hindi nila pinakinggan, hindi nila pinansin. Mga minamahal. Iba yung mga minamahal, ginusto nila sa ginugusto ng Panginoon para sa kanila. Binigay ng Panginoon yung gusto nila, kaya lang wala silang nakamtan na ginugusto ng Panginoon para sa kanila. Ang gusto ng Panginoon, mga minamahal, para sa ating mga tao, kaligtasan. Ang gusto ng Panginoon para sa ating mga tao, buhay na walang hanggan. Pero ang gusto nating mga tao, mga minamahal, karamihan, mga minamahal, temporal na bagay na mayroon ng sanlibutan, karangyaan, kaginawaan, kayamanan, material na bagay ng mundong ito natin ginagalawan. Mga kapatid, hanggang kailan, mga minamahal, yung mga gayong bagay na pinagpapalit natin, mga minamahal, sa panawagan ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal. Dapat nating maalala yung sinasabi ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away. Langit at lupa ay lilipas, magwawakas. Mga minamahal, ang sanlibutan, mga minamahal, lilipas, magwawakas, kasama ng mga pita niyaon, mga minamahal. Pero ang sabi ng Bible, yung gumagawa ng kalooban ng ating Ama sa kalangitan, mananahan magpakailanman. Yun yung rason kung bakit, mga minamahal, tayo po ay tinatawag ng Panginoon. Tingnan natin siya, pakinggan natin siya, mga sundin natin siya, mga minamahal. Bakit? Kahit anong gawin natin, hindi na natin mapipigil yung naitakda o itinakda ng kanyang mga banal na salita. Langit at lupa lilipas, langit at lupa ay magwawakas. Yung buhay mo, yung mga bagay na pinapahalagahan mo, wawawala, mga minamahal ko sa iyo. Ang masaklap, mga minamahal, hindi magtatapos sa gayon. Bawat tao, mga minamahal, daraan, mga minamahal ko, sa hukuman, magbibigay ng sulit ng kanyang sarili sa ating Panginoon. Mga kapatid. Kaya yun yung rason, mga minamahal, kung bakit gumagawa ng paraan ng Panginoon. Pinapahintulutan niyang magkaroon, mga minamahal ko, ng mga kalamidad. Pinapahintulutan niya magkaroon ng mga problema. Pinapahintulutan niyang magkaroon ng kahirapan. Pinapahintulutan niyang magkaroon, mga minamahal ko, ng epidemya o karamdaman para tingnan kung anong nasa puso ng bawat tao nandito sa mundong ito. Mga minamahal, kung hahanapin ba niya ang ating Panginoong Jesucristo? Kung pag-iinteresan ba niya, mga minamahal, na sundin yung sinasabi ng ating pinakamamahal Kristo, o kung sa kabila ng mga pamamaraan na pinapahintulutan ng ating Ama sa kalangitan ay patuloy niyang aakayin yung kanyang sarili, mga minamahal ko, sa paglayo sa presensya ng ating Ama sa kalangitan, sa paglayo, mga minamahal ko, sa pakikinig sa sinasabi ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Mga minamahal, kapag nakita ng Panginoon ang tao hindi na interesado sa kanyang ebanghelyo, mga minamahal, magkakaroon, mga minamahal ko, ng kabuang kapasyahan ang ating Ama sa kalangitan. Katulad ng Sodoma, Gomora, mga minamahal. Nakikipag-argue pa si Abraham. Kung meron dyan mga mababait, 50, 20, 10, mga minamahal, walang masumpungan, mga minamahal, dumating ang katulan ng ating Ama sa kalangitan.
Huwag natin antayin, mga minamahal ko, na hindi na lang sumpa, mga minamahal ko, na pandemic, mga minamahal, yung katulad ng coronavirus, yung pasapitin ng Panginoon. Kasi hindi lang yan ang kayang paintulutan ng Panginoon. Kayang magpaulan ng apoy at asopre ng ating pinakamamahal na Panginoon, pero nandun siya sa kanyang pagpapainuhod. Bakit? Inaantay niya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, na magsisi, magbalik loob, dahil hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Ang nais niya, lahat ay maligtas. Ang nais niya, lahat ay makaalam ng katotohanan. Ang nais niya, lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ang problema, mga minamahal, karamihan ng nais ng lahat, mga minamahal, yung paglayo, yung pagtalikod, mga minamahal, sa nais o kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Hinahanap nila, mga minamahal, yung solusyon sa kanilang sariling pamamaraan. Sabi ng Panginoon, tingnan niyo ako. Tumingin kayo sa akin. Ako ang tagapagsimula, tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Tanungin mo ang bawat tao, naniniwala ka ba sa Diyos? Siyempre naman. Pero kumusta? Ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo bilang pagpapatunay sa pananampalatayang sinasabi mo? Mga minamahal, doon nagkakaroon ng problema. Bakit? Iba yung gawa natin doon sa sinasabi ng kanyang banal na ebanghelyo. Taliwas yung ating gawa ng pananampalataya sa sinasabi ng kanyang mga banal na salita. Mga minamahal, dahil doon, mga minamahal, nawawala yung manifestasyon, nawawala, mga minamahal, yung paglakip sa atin ng nakapaloob na kapangyarihan doon sa salita na sinasampalatayanan natin sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. So, sabi ng Bible, mga minamahal, kinakailangan, mga minamahal, yung ating napasimulang pananampalataya nagsimula sa Kanya, magtapos din sa Kanya. Ang buhay natin ang galing sa Kanya, kinakailangan, mga minamahal, magtapos din ito sa Kanya. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ipamuhay natin yung sinasabi niya, ikabuhay natin, mga minamahal, yung paraan at sistema na itinuturo niya. Yun yung naisipaunawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. If you believe not that I am, you shall die in your sins. Kung hindi daw tayo mananampalataya na siya nga, mga minamahal ko, ang Kristo, ang ating tagapagligtas, mamamatay tayo, mga sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin na siya nga, mga minamahal, nandoon na yung ating mga minamahal hinahanap na kasagutan. Kung hahanapin pa natin sa iba, mga minamahal, wala na tayong masusumpungan. Ang hindi po pag-focus doon sa sinasabi ng ating Panginoon, yung hindi po pakikinig doon sa sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay pagpapakita ng hindi po pagsampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Then, if you believe not that I am He, you shall die in your sins. Kasalanang ikamamatay. Yung hindi pagsampalataya sa ating Diyos na buhay. Ang ibig sabihin, pag hindi ka, mga minamahal ko, nag-focus, hindi ka, mga minamahal ko, nag-stick doon, mga minamahal, sa nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, ililigaw mo yung sarili mo, ipapahamak mo yung kaluluwa mo, mga minamahal, pati yung kinabukasan mo, madadamay, mga minamahal, kapag ganun yung ginawa mo. Kinakailangan, huwag kang lalayo, huwag kang hihiwalay. Sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. In what way, mga minamahal? Kinakailangan, mga minamahal, sabi ng Bible, atin daw pong pagpulayin yung kanyang mga salita araw at gabi upang atin masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. At kung magkagayon, pagiginawain mong yung lakad at magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yun yung nais ng ating Ama sa kalangitan. Yun yung paraan. Yun yung sistema ng ating Ama sa kalangitan na gusto niya palakaran sa ating kanyang mga hinirang tinawag, mga minamahal. Sa mundong ito na ating ginagalawan. Mabuhay tayo, mga minamahal, sa paraang itinuturo niya. Ikabuhay natin, mga minamahal ko, yung mga aral, mga minamahal ko, na ipinapaunawa niya.
Kinakailangan maging biblical tayo. Kinakailangan, mga minamahal, maging makalangit tayo. Kinakailangan maging makadiyos. Kinakailangan maging spiritual. Hindi ibig sabihin na perfecto na tayo. Mga minamahal, hindi natin may kakaila na tayo po'y nahasikan ng serpent seed. Ang ibig sabihin ng serpent seed, mga minamahal, yung po'y espiritu ng kaswailan, aral ng kaswailan. Mga minamahal, ipinanganak, ipinaglihi tayo sa kasalanan. Kaya sabi ng Bible, there is none righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nangagkasala. Subalit dahil sa grasya ng Diyos, narito tayo sa uling panahon. Tinitipon ng ating pinakamamahal na Jesus upang kung tayo makinig, kung tayo manampalataya, mga minamahal, makamtan natin yung kanyang mga pangako. Hindi lang mga minamahal yung temporal, kundi higit lalo yung makalangit na pagpapala. Amen? Sabi ng Bible, tumingin kayo sa akin. Makikita natin, mga minamahal, nasa Kanya ang sagot sa lahat ng ating tanong, solusyon sa ating problema, gamot sa lahat ng ating mga sakit. Pinapagod natin ang ating mga sarili. Kung ano-anong ginagawa natin, mga minamahal, kanya-kanya tayong gawa, kanya-kanya tayong paraan, mga minamahal. Di ba natin naaalala sinasabi ng Biblia? Yung mga nangagmamarunong ay nagiging mga mangmangsarap ng ating Ama sa kalangitan. Ang ibig sabihin yung nangagmamarunong, pinapapilit nila yung wisdom ng sanlibutan. Ano ba yung wisdom ng sanlibutan? Sabi ng Biblia, kamangmangan lang yan sa ating Ama sa kalangitan. Walang idudulot sa atin yan na kaligtasan. Walang idudulot sa atin yan na buhay na walang hanggan. Yan pa ang mag-aakay sa atin para tumigas yung ating puso, tumigas yung ating ulo, tumigas yung ating kalooban. Hindi natin pahalagahan yung pagtalima sa panawagan, mga minamahal ko na paglingkuran, sampalatayanan, gawin, ipamuhay ang kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Ayun yung nagiging balakid, mga minamahal, yung karunungan ng sanlibutan. Yun yung nagdudulot sa tao ng kamangmangan. Mga minamahal, kaya sabi ng Mosiah, my people perish for the lack of knowledge. Kung tatalino nga ng tao kahit napakalayo, makikita mo, makakausap mo, makikita mo yung mukha, magkakarinigan kayo. Paano masabing mangmang yun, mga minamahal? Di ba napakatalino nga ng tao? Mga minamahal, in terms of what, mga minamahal? In terms of, mga minamahal, worldly wisdom, mga minamahal. Kahit na mga mayroong kang ganyan, mga minamahal, o maabot mo kung ano pa man ang mayroon na mga minamahal ko. Makabago, mga minamahal ko, at modernong bagay sa libutan, kung wala sa iyo ang espiritu ng ating pinakamamahal na Kristo. Mga minamahal, wala ring kabuluhan ang iyong buhay sa kanyang harapan. A man without Spirit of Christ, he is none of us. Ang taong walang Espiritu ng Diyos, ang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Mayroon ka ng lahat ng bagay, pero wala kang Espiritu ng Diyos. Aanin mo ang lahat ng bagay kung wala kang Espiritu ng Diyos. Kasama mong mapapahamak yung lahat ng mga bagay na yun. Kasi yun ang kanilang, mga minamahal, yun yung kanilang destiny, yung pagkapahamak Pero kahit wala ka ng lahat ng bagay, kung may espiritu ka ng ating dakilang Diyos, sapat na yun para magkaroon ka, mga minamahal ko, ng mga minamahal makalangit na kinabukasan. Magkamit ka, mga minamahal ko, ng mga walang hanggang pagpapala na kanyang inilaan, mga minamahal, doon sa kanyang kaharian. Totoo, mga minamahal. Ano ba yung kanyang inilaan, mga minamahal? Sabi ng Bible, mga minamahal, ngunit kayo. Buksan natin, mga kapatid. Sabi rito, mga kapatid, ng salita ng ating pinakamamahal pa sa 2 Peter chapter 3. Ganito po ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Tingnan nyo, mga minamahal. Ayon sa kanyang pangako, naghihintay daw tayo. Sino ba yung tayo? Sila yung mga taong nagtsatsaga, nagtitiis, mga minamahal, para
maiminti na yung buhay na nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala man sila ng karangyaan ng mundo, wala man sila ng kung anong mayroon ng mundo, higit nilang inaangking kayamanan, mga minamahal ko, yung biyaya, yung grasya, mga minamahal ko, na kanilang natamo mula sa ating pinakamamahal Hesus Kristo. Ano yun? Yung pagkatawag, mga minamahal ko, na isang dakilang pribilehiyo na di man tayo karapat-dapat, subalit narito, binigyan tayo ng pagkakataon, sumamba, magpuri, magbigay ng kaluwalhatian sa ating pinakamamahal Hesus Kristo. Mga minamahal, it is a great blessing, mga minamahal, isang dakilang pagpapala. Mga minamahal, magkaroon tayo ng bahagi sa makalangit na pagkatawag ng ating Panginoon, at hanggat nabubuhay ka sa ganyan, ayon sa pagkatawag ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal, nag-aantay ka ng kanyang pangako. Ano yung kanyang pangako? Bagong langit, bagong lupa, mga minamahal. Anong mayroon doon? Mga minamahal, katuwiran. Anong mayroon dito sa sanlibutan? Kalikuan. Kung saan nandoon ang kalikuan, nandoon ang lahat ng uri ng sumpa at salot na sinasabi ng banal na kasulatan. Mga minamahal. Kaya katuwiran, mga minamahal, yung pinangako sa atin ng Panginoon, mga minamahal, sa bagong langit, bagong lupa na ating tinutuluyan, dahil nandoon yung kanyang kaluwalhatian at yung kanyang ibibigay sa atin buhay sa kaluwalhatian. Mga minamahal, wala na tayong aalalahanin pa. Bakit, mga minamahal? Mayroon na rin tayong tahanang tutuluyan. Kaya nga sinasabi ng John 14, mga minamahal, chapter 1 up to 3, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, kahit wala tayo ng mayroon ng mundo, mahalaga, mga makontento tayo, mga minamahal, na mayroon tayong Panginoon. Amen? Nandoon yung ating pagsisikap na makapamuhay alinsunod sa nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga minamahal, in my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would not have told you. Sabi ng Biblia, hindi kayo na sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y pamaraon at magpaganda kayo ng dakong kalalagyan, ay muli akong paririto sa inyo at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay lumuon. Amen? Diba? Yun ang gusto ng ating Panginoon, mga minamahal. Kaya kinakailangan maingatan, mapahalagahan natin yung kanyang pagkatawag sa atin na maging mananamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. Tandaan natin sinasabi ng banal na kasulatan, kasama na dyan, mga minamahal ko, yung kayamanan, mga minamahal. Sabi po, mga minamahal ko, ng 1 Peter, buksan po natin, kumplituhin natin ito, mga minamahal. Malapit na po tayo magtapos. Sabi rito ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagong lupa, bagong langit, bagong bahay, mga minamahal. Ano pa, mga minamahal? Kayamanan, mga minamahal ko, ang inilaan sa atin doon sa kanyang kaharian. Sabi ng Word of God, from the book of 1 Peter chapter 1, verse, sabi rito, mga minamahal, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Purihin nawa ang Diyos at Ama na ating Panginoon Kristo, na ayon sa kanyang malaking away pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo sa mga patay, to an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Tingnan niyo, mga minamahal. To an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Imagine, mayroon nang nakareserve sa ating mga minamahal bahay. May pabahay ang ating Panginoon. Kung may pabahay ang ating presidente, may pabahay ang ating Panginoon. Amen?
At yung kakaiba pa doon, mayroon pang kasama mga minamahal kong pamana, mga minamahal inheritance, na kakaiba yung pamanang ito dahil bakit? Incorruptible, mga minamahal, undefiled. Hindi po siya nasisira, mga minamahal. Hindi siya naluluma, that fadeth not away. Mga minamahal, nakalaan daw sa langit para sa atin, sa isang manang di nasisira at walang dungis na hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Imagine. Mahalaga na pansinin natin ang Panginoon. Mahalaga na pakinggan natin yung sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon kasi nasa Kanya ang lahat, mga minamahal ko, ng solusyon ng ating problema ngayon. Nasa Kanya, mga minamahal. Hindi lang yung pang-temporal, mga minamahal ko, na solusyon ang hawak ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi yung eternal na solusyon, mga minamahal. Yung hawak, mga minamahal, na solusyon na nais ipagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan nyo, mga minamahal, meron na tayong lahat ng mga bagong langit, bagong lupa, bagong bahay, mga minamahal, mayroon pang pamanang kayamanan, at yung isa pa dyan, mga minamahal kong hallelujah. Nakaka-amaze, mga kapatid, na ipagkakaloob sa atin ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal, yung kaluwalhatian ng ating katauhan, yung magiging kalagayan ng ating katauhan, na ito po, mga minamahal ko, ay mababalot ng kaluwalhatian ng ating Ama sa kalangitan. Sabi po rito, mga minamahal, ng 1 Corinthians, mga minamahal, buksan natin, mga minamahal. Sabi rito ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aklat ng unang mga taga-Korinto, talatang chapter 15, verse 49, mga minamahal. Kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. So magkakaroon tayo ng transformasyon, mga minamahal. Sabi, mga minamahal ko ng Biblia, babaguhin yung ating mababang uri, mga minamahal ko, ng katauhan sa ngayon. Bakit mababang uri, mga minamahal? Sapagkat, mga minamahal, ito'y nasisira, ito'y nawawala. Ito po, mga minamahal ko'y nais palitan ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal ko, ng kaanyuan, mga minamahal kong makalangit na punong-puno ng kaluwalhatian. Sabi ng 53, sapagkat kinakailangan itong may kasiraan na ibagbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So, yan yung gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, wala nang ospital doon, wala na rin, mga minamahal, pandemic doon, walang sumpa at salot doon, perpektong buhay naroon. Kaya nga, lahat bago wala nang luma Dito lang sa lupa yung may sakit, yung may salot, yung may sumpa. Kasi nandito yung kalikuan, mga minamahal, doon katuwiran. Ibig sabihin, mga minamahal, dito lang ang may problema, dito lang may kahirapan, dito lang ang may kamatayan. Pero doon, mga minamahal, buhay sa kaluwalhatian. Yun yung perfecto at magandang kinabukasan. Imagine, bagong langit, bagong lupa, bagong bahay, bagong buhay, kayamanan, meron na siyang inilaan. Kaya gagawin natin, praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, aleluya sa bahay, aleluya sa simbahan. Mga minamahal, buhay na makadiyos sa simbahan, buhay na makadiyos sa ating mga tahanan. Yun ang ating buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sabi ng ating huling talata, mga minamahal, yung ating pagkamamayan, mga kapatid, ay sa langit, hindi dito sa sanglibutan. Buksan po natin, mga minamahal, yung sinasabi ng salita ng ating Ama sa kalangitan. From the book of Philippians, chapter
3 verse 20, kung di po ako nagkakamali. Ganito po ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo. Puri ng Diyos. Maglingkod tayo sa ating dakilang Diyos, kahit na anong dumating, anong mangyari, anong maranasan, mga minamal ng mundong ito na ating ginagalawan, tandaan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung nahihirapan tayo, may problema tayo, sabi ng Panginoon, hallelujah, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kay aking pagpapahingahin. Sabi ng Biblia, bakit? Siya po, mga minamahal ko, ang nag-iisang tunay na daan, katotohanan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, ang gusto naman ng bawat tao, ang pangarap naman ng tao, mga minamahal, ay buhay, mga sa kaginawan, buhay sa katagumpayan, buhay sa kaluwalhatian. Kaya lang, di nila makakamtan yun kung walang ating Panginoon, mga minamahal. Kasi sinabi ng Biblia, wala siya, wala tayong magagawa, mga minamahal. Wala tayong magagawa. So, magkailangan natin siya. Siya, mga minamahal, ang nag-iisang ibinigay sa silong ng langit para tayong maligtas. Kaya, ang buong sanlibutan, ang hanap ngayon, mga minamahal, kasiguruhan, kagalingan, solusyon sa problemang mayroon, mga minamahal ko, ang mundong ito nating ginagalawan. Sabi ng Bible, sa silong ng langit, ang ibinigay, ang pangalan na sukat nating kaligtas ay ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Kaya tumingin tayo sa Kanya, makinig tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, gawin natin yung pinapagawa niya. Siya, pagpapala ngayon at hanggang sa walang hanggang katapusang panahon. Tayo pong lahat ay magpaabot ng papuri. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
sa kalangitan. Siyang nagsabi, di na tayo iiwan at pababayaan man. Siyang nangako pag tayo tumawag siya, sasagot, magpapakita ng mga mahirap at kagilagilalas ng mga bagay na hindi natin nalalaman. Mga minamahal, magtiwala tayo. Dapat ang Diyos sa kanyang kapanakuhan. Kaya sa mga sumandaling ito, lumapit po tayo, may pagpapakumbaba, may pagsisising diwa. Personal natin ipaabot ang ating mga kahilingan, pangangailangan sa kanyang mga harapan. Tayo po'y manalangin sapagkat ang mga bibitawan ng ating mga labing daing dasal po ang kanyang bibigyan ng katapunan. Hallelujah! Manalangin tayo. Manalangin po namin Diyos sa pangalan ni Jesus, misa ng Pama. Nagpapabot po kami ng parangal mo po yung pagsambang pasalamat sa iyo. Dahil alam namin, di po kami karapat-dapat na magbigkas man lamang ng panahon ng Panginoon pangalan mo. Subalit hindi ng iyong mayamang ang pagkatawa, mayamang pag-ibig sa amin. Narito kami, mahal Panginoon, dahil pinaawan mo kami, biniyaan mo kami, pinagpala mo kami. Sumasama naman kami sa Lord, nag-ibigay ng kawan na patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamang pagkakasala. Linisin mo kami sa lahat ng aming magkaramihan. Buhin mo lubos ang aming mga natitirang pagmagkahinaan. Lubusin mo kaming pag-uwin, lubusin mo kaming pagkarihan, lubusin mo kaming sangkapan ng iyong kapangyarihan, katalino at kalakasan ng sa gayon. Aming pumalagang lahat ng suligin ng kasama na aming sumisang na aming ginagalawan. Ang mabatid mo ang kalagayan, pangangailang kahilingan ng iyong mga anak. Minsan ang tayo ng mga audio sa iyong mapagpapalang kamay. Natagpuin mo ang kalamang pangangailangan kahilingan sa dalang kapawaraan naman po ang kalmang problema. Bigyan mo ng kompletong kadatasan po, kalmang karamdaman. Bigyan mo ng kompletong kagalingan. Ang mananghihina, palakasan mo, malumong papalang-palataya. Ibaw mo mga kakalimot, malalahan mo, manawala, balik mo sa pagpilingkod sa'yo. Patuloy mong turuan ang bawang isa. May pagtrabaho, magkakanyang paligtasan, may tapat pag-inig siya na rampang. Malagay mo Diyos na mga palang-palataya. Pagpapalagay mo sa ng mabuting gawa, pagpapalain mo ang iyong mga anak, mabuting gawain siya na ito mula sa mga pagpapalang material, financial, physical, ang tigit sa pagpapalang spiritual, sa mga pangyayang paggal, Jesus, sa pangalan ni Jesus, minsan ang panagkakaisa kami sabay-sabay na aming sama-sama sinasaway, pinagpalayas ng may sakit, karamdaman, problema, kahirapan, mula ulo hanggang talampakan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, lumusog cancer, TV, leukemia, diabetes, asthma, paralysis, blindness, delism, and cleanse, and permitted sickness and diseases. Stop, out in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Problem is so righteous, we can be healed, be strong, and be blessed. Because the blood of Jesus, because the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating